Sa mataas na gusali sa gitna ng Maynila, ang kanilang modernong tahanan ay isang kanlungan, isang simbolo ng pangarap na binuo sa pawis at sakripisyo. Ngunit ang pangarap na yon ay may kaakibat na kapalit, oras. Oras na hindi nila maibigay ng buo sa kanilang nag-iisang anak, si Basti, na ngayon ay 4 na taong gulang na, puno ng sigla at mahilig maglaro ng bola. Mahal, tingnan mo ang anak natin. Bulong ni Sarah isang gabi habang nakatitig sa natutulog na si Basti. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa isang maliit na galos sa pisngi ng bata. Parang dumadami ang mga galos niya. Inabot ni Richard ang kamay ng asawa. Normal lang yan, Sarah. Bata yan eh. Malikot kung saan-saan nagpupunta. Ngumiti siya ng may bahid ng pagod. Baka nakagat lang naman ang lamok. Ang mga salita ni Richard ay nagbibigay ng panandaliang ginhawa, ngunit ang kaba sa dibdib ni Sarah ay hindi tuluyang nawawala. Ilang buwan na rin simula nang dumating si Michelle sa kanilang buhay. Si Michelle, isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang 20s na may mapagkumbabang tindig at mga matang tila laging may dalang lihim na kalungkutan. Iniwan niya ang kanyang anak sa probinsya. Piniling magtrabaho sa Maynila upang bigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Sa simula, tila perpekto ang lahat. Si Basti ay masaya, laging may ngiti sa labi, at si Michelle ay masipag, tahimik na gumaganap sa kanyang mga tungkulin. Naging bahagi siya ng kanilang pamilya, isang pangalawang ina para kay Basti. Ngunit unti-unti ang mga galos ay naging mas madalas. Isang araw, isang malaking pasa sa braso. Kinabukasan, isang mahabang gasgas sa binti. Minsan, may kakaibang baka sa likod ng tainga ni Basti na hindi maipaliwanag ng simpleng pagkakadapa. Michelle, ano tong nangyari kay Basti? Tanong ni Sarah. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng pag-aalala. Yumuko si Michelle, ang kanyang buhok ay tumalon sa kanyang muka. Ay, Ma'am Sarah, pasensya na po. Napakakulit po kasi niyan eh. Nahulog po sa upuan kanina habang naglalaro ng bola. Binabantayan ko naman po pero ang bilis po talaga. Ngumiti si Richard, pinipilit pakalmahin ang nag-aalalang asawa. Okay lang, Michelle. Basta bantayan mong mabuti. Alam mo naman si Basti parang ipo-ipo. Tumango si Michelle, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko. Opo sir, mag-iingat po ako. Ngunit ang mga paliwanag ay tila hindi na sapat. Ang dating masayahin at mapaglarong si Basti ay tila nagiging tahimik. Minsan, nahuli siya ni na Richard at Sarah na nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Mas madalas din siyang nagtatago sa likod ng kanyang mga magulang tuwing dumadating si Michelle. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit, nakapit sa pantalon ng kanyang ama. Richard, may mali. Bulong ni Sarah isang gabi habang nakahiga sila sa kama. Hindi na normal ang mga galos ni Basti at parang natatakot siya kay Michelle. Bumuntong hininga si Richard. Sarah, baka naman overacting ka lang. Stress ka lang sa trabaho. Mahal na mahal ni Michelle si Basti, alam mo yan. Hindi, hindi Richard. Giit ni Sarah, ang kanyang boss ay nanginginig. Nararamdaman ko, may mali. Bilang isang ina, alam ko. Ang matinding pag-aalala ay nagtulak sa kanila na magdesisyon. Magpakabit tayo ng CCTV, sabi ni Richard. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisame. Hindi para pagdudahan si Michelle, para lang sa seguridad at para sa kapayapaan ng isip natin. Tumango si Sarah, ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pag-asa at takot. Ang CCTV ay naging kanilang sikreto, isang nakatagong mata na nagbabantay sa kanilang tahanan, sa kanilang anak. Sa loob ng ilang araw wala silang nakitang kakaiba. Sa screen ng kanilang telepono, nakita nila si Michelle na nagpapakain kay Basti, nagbabasa ng kwento, naglalaro ng bola. Normal na paglalaro, normal na pag-aalaga. Nagkaroon sila ng panandaliang ginhawa, marahil ay mali lang ang kanilang hinala.
Marahil ay sadyang malikot lang talaga si Basti. Ngunit isang hapon habang nagtatrabaho si Sarah sa kanyang opisina, isang notification ang nag-pop up sa kanyang telepono. Isang alerto mula sa CCTV. Kinabahan siya. Agad niyang binuksan ang app. Sa sala, nakita niya si Basti na masayang naglalaro ng kanyang paboritong pulang bola. Ipinukol niya ito sa dingding, sinalo at muling ipinukol. Ngunit sa isang iglap, habang papalapit siya sa sofa, nadapa si Basti. Malakas ang pagbagsak. Ang bola ay gumulong papalayo. Isang malakas na iyak ang kumawala sa bibig ni Basti. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Umiyak siya ng walang tigil. Ang kanyang maliliit na katawan ay nanginginig. Naramdaman ni Sarah ang pagkabahala, ngunit may kaunting pag-asa na aalagaan ni Michelle ang kanilang anak. Agad niyang tinawagan si Richard. Richard, tingnan mo ang CCTV. Si Basti, nadapa. Sa kabilang linya, narinig niya ang pagmamadali ni Richard. Nakita ko, Sarah. Nako, ang anak natin. Nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang pinapanood ang live feed. Lumapit si Michelle kay Basti na patuloy pa ring umiiyak. Sa simula, tila pinapatahan niya ang bata. Yumuko siya, tila may binubulong. Ngunit ang kanyang mga galaw ay tila may pagkairita. Ang kanyang muka na dati puno ng pagpapakumbaba ay unti-unting nagbabago. Ang mga ngiti ay nawala, napalitan ng isang tigas at galit na hindi pa niya nakita kay Michelle. Tumigil ka! Isang matalim na tinig ang narinig ni Sarah mula sa speaker ng kanyang telepono. Ang boses ni Michelle ay hindi para sa bata kundi para sa kanyang sariling pasensya na nauubos. Ngunit hindi pa rin tumigil si Basti sa pag-iyak. Mas lalo pa itong lumakas, tila naghahanap ng kalinga. At doon, sa harap ng kanilang mga mata, ang bangungot ay naging isang malagim na katotohanan. Nakita nila si Michelle na biglang hinila ang braso ni Basti. Isang matunog na tunog ang narinig ni Sarah. Isang sampal. Marahas na pinalo ni Michelle si Basti sa balikat. Sigaw ni Basti. Ang kanyang iyak ay naging mas matindi. Halos mawalan siya ng hininga. Ang kanyang muka ay nabalot ng takot. Sinundan ito ng isa pang malakas na sampal sa hita. Ang puso ni na Richard at Sarah ay tila dinudurog. Ang galit ay kumulos sa kanilang mga ugat. Isang galit na hindi nila kailanman naramdaman. Ang kanilang anak, ang kanilang laman at dugo ay sinasaktan ng taong pinagkatiwalaan nila. Ang mundo nila ay gumuho sa isang iglap. Ang CCTV na dapat ay nagbigay ng kapayapaan ay naging saksi sa isang krimen na nagwasak sa kanilang tiwala at nagpunit sa kanilang kaluluwa. Hayop na yan. Hindi totoo. Bulong ni Richard, ang kanyang boss ay halos hindi marinig. Umuwi na tayo. Sigaw ni Sarah, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngayon na. Nanginginig sa galit at bigati, umuwi agad sina Richard at Sarah. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab. Ang kanilang mga puso ay puno ng puot. Pagkabukas pa lang ng pinto, narinig nila ang mahinang pag-iyak ni Basti mula sa kwarto. Nakita nila si Michelle sa sala, naglilinis ng sahig. Tila walang kamalay-malay sa kanyang nagawa. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga galaw ay tahimik. Michelle? Ang tinig ni Richard ay malalim, halos hindi makilala. Napalingon si Michelle. Ang kanyang mga mata ay nagulat. Sa Richard? Ma'am Sarah, napaaga po ata ang uwi nyo. Hindi sumagot si Richard. Lumapit siya kay Michelle. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang video footage. Ano to, Michelle? Ang ngiti sa labi ni Michelle ay unti-unting nawala. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang pinapanood niya ang video. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang tagiliran. Ang basahan ay nahulog sa sahig. Sir? Ma'am? Unti-unti siyang bumagsak sa sahig, umiiyak at humihingi ng tawad. Sir, ma'am, patawarin niyo po ako. Hindi ko naman po sinasadya eh. Napagod lang po ako.
Hindi ko po alam ang ginagawa ko. Hindi mo alam ang ginagawa mo? Sigaw ni Sarah. Sinasaktan mo ang anak ko. Tingnan mo ang ginawa mo. Ang kanyang tinig ay puno ng sakit. Patawad po, ma'am. Patuloy na umiiyak si Michelle. May anak din po ako sa probinsya. Miss na miss ko na po siya. Nahihirapan po ako. Wala po akong pera. Gusto ko lang naman po siyang mapag-aral. Ang kanyang mga paliwanag ay nagaluhalo, isang pagsamo na puno ng pighati. Alam ko po, mali ang ginawa ko. Pero ma'am sir, sana maintindihan nyo. Nagdilim po ang paningin ko. Napagod po ako sa pag-iyak ni Basti. Sa gitna ng kanilang galit, may isang kakaibang damdamin ang unti-unting gumapang sa puso ni na Richard at Sarah. Ang pighati para sa kanilang anak at isang mapait na uri ng habag para kay Michelle. Ang kanyang mga luha ay totoo, ang kanyang sakit ay nararamdaman, ngunit ang sakit na ginawa niya kay Basti ay hindi matutumbasan. Tama na. Sabi ni Richard, ang kanyang tinig ay malalim. Tumayo ka. Bumangon si Michelle, ang kanyang mga mata ay namamaga sa luha. Hindi ka na namin kailangan, sabi ni Sarah, ang kanyang tinig ay malinaw at matigas. Umalis ka na dito. Mama, sir, pakiusap. Umalis ka. Ngayon na. Ulit ni Richard. Hindi nila kayang tingnan ng kanilang anak na muling dumaan sa trauma. Ayaw nilang makita ang mukha ni Michelle na naging sanhi ng takot ni Basti. Ay muling makita ng kanilang anak sa isang masakit na paraan. Sa isang desisyon na puno ng sakit at pagkalito, nagpasya sila. Hindi nila idedemanda si Michelle. Sa halip, pinalayas nila ito. Ngunit hindi bago bigyan ng isang malaking halaga ng pera. Pera na sapat upang makapagsimula muli o marahil ay isang pait na paalala ng kanyang kasalanan. Ito, umalis ka at wag na wag ka nang magpapakita sa amin ulit. Iniabot ni Richard ang isang sobre kay Michelle. Kinuha ni Michelle ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Maraming salamat po, ma'am, sir. Hindi ko po ito makakalimutan. Sa pag-alis ni Michelle, na may luha sa mata at isang bag na puno ng pera, binitawan ni Sarah ang kanyang mga salitang mananatili sa kanyang kaluluwa. Michelle, sana ay hindi maranasan ng iyong anak ang ginawa mo sa anak naming si Basti. Ang mga salitang iyon ay hindi banta, kundi isang sumpa, isang pait na panalangin na ang karma ay maging isang guro. Ang insidente ay nag-iwan ng malalim at hindi nabuburang peklat sa puso ng pamilya. Si Basti kahit bata pa ay nagpakita ng mga palatandaan ng trauma. Naging mahiyain siya, natatakot sa mga bagong tao, at minsan ay nagigising sa gabi na sumisigaw. Mama, Papa, Sigaw ni Basti isang gabi, ang kanyang tinig ay nanginginig. masakit, masakit po. Agad na tumakbo sina Richard at Sarah sa kanyang kwarto. Niyakap ang kanilang anak. Ang kanyang maliliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ang mga magulang, sina Richard at Sarah, ay nagbitiw sa kanilang mga trabaho o kaya'y binawasan ng kanilang oras upang personal na alagaan ang kanilang anak. Ang tiwala nila sa mundo ay nabasag at ang kanilang pagtingin sa kabutihan ng tao ay naglaho. Sa bawat galos na nakikita nila sa ibang bata o sa bawat balita ng mga aabuso, ang sakit ay bumabalik, sariwa at matindi. Tama bang ginawa natin? Tanong ni Sarah habang pinagmamasdan si Basti na tahimik na naglalaro ng kanyang bola sa sala. Hindi na ito ipinupukol sa dingding. Bumuntong hininga si Richard. Hindi ko alam, Sarah. Hindi ko alam. Ang desisyon nilang huwag kasuhan si Michelle ay patuloy na bumabagabag sa kanila. Tama ba ang kanilang ginawa? Binigyan ba nila ng katarungan ang kanilang anak o sadyang nagpatalo sila sa takot at pighati? Ang katapusan ng kwento ay hindi tungkol sa katarungan, kundi sa trahedya ng tiwalang nawasak. Ang inosensyang pinunit at ang mga magulang na habang buhay na magdadala ng pasanin ng isang desisyong ginawa sa gitna ng matinding sakit. Si Michelle ay nawala, ngunit ang kanyang anino ay nanatili. Isang paalala na sa likod ng mga ngiti at
pagpapakumbaba, maaaring may nagtatagong kadiliman. At ang pagmamahal ng magulang ay maaaring masubok sa pinakamahirap na paraan. Ang pamilya ay patuloy na lumalaban, nagpapagaling ng dahan-dahan. Ngunit ang alaala ng kahapon ay mananatiling isang mapait na kabanata sa kanilang buhay. Isang paalala ng isang trahedyang nangyari sa loob ng kanilang sariling tahanan. Isang araw habang pinagmamasdan ni Sarah si Basti na natutulog, napansin niya ang isang maliit na peklat sa balikat ng bata. Isang peklat mula sa sampal ni Michelle. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi. Hindi ko malilimutan. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi ko makakalimutan ang nangyari. Sa labas ng bintana, tahimik na bumuhos ang ulan. Ang tunog ng patak ng tubig ay tila sumasabay sa bigat ng kanilang mga puso. Ang kanilang modernong tahanan na dating puno ng tawa at sigla ay nabalot na ngayon ng isang malalim na kalungkutan, isang paalala ng isang tiwalang nawasak at isang inosensyang kinuha ng marahas na bagay. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana'y nagustuhan nyo to. Ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.